guys, it's our day 1 dito sa Busan, no? So I'm staying here sa MS Hotel. MS parang Marvin Samako, no? Pero I'm just gonna stay here for one night, di ba? Gusto ko lang ma-experience kung paano ba mag-travel yung mga mayaman. The joke. Kaya wala ako masyadong gagawin din today kasi nga dapat ma-ROI. Ma-ROI yung binayad sa hotel, no? Pero actually hindi naman siya super mahal, no? Compared sa, for example, magta-travel ka sa, ayoko na lang mag-mention ng bansa, no? Pero compared sa magta-travel ka sa ibang bansa, hindi siya like super mahal. Actually, may, yung mga rooms na nandun sa inner rooms, parang 2.5 to 3.5 per night. Pero nag-add na lang ako kasi kapag nandito sa medyo labas, ayan, kasi beachfront siya, sa may Hyundai Beach. Parang 3.5 to 4.5 per night. Pero depende sa season, minsan baka mas tumaas, no? Ngayon kasi summer siguro, so hindi siya like super, I'm not sure kung hindi siya super mahal. But yeah, that's the Hyundai Beach. Ayan, di ba? Ang ganda. Beachfront na beachfront. Ang ganda nga lang magtingin-tingin dyan sa mga tao. Ang daming tao sa beach, no? Tapos, ito na sa kanto lang dyan. Ayan, ayan na yung center. Kita nyo ba? Ayan na yung center. Kasi diretso mo lang. Yan na yung famous na street dito sa Hyundai. Tapos nandyan na rin yung Hyundai train station. So, walking distance lang ako sa train station, guys. Ang lapit. Super ganda ng neighborhood. I recommend, guys, kapag magbubusan kayo. Ang ganda pala ng neighborhood dito sa Hyundai. Kahit maglakad-lakad ka lang dyan, ang saya maglakad-lakad. Dito may beach. Dito may city, no? Sakto bukas meron akong Klook tour. Ang meet up dyan sa may Hyundai lang. Merong meet up dyan sa Hyundai. So, ang lapit lang ng meet up. Sana hindi ako malate sa tour, no? Pero na-enjoy ko yung ano dito. Na-enjoy ko yung area dito kasi 'di ba kanina hindi pa ako makapag-check-in, so naglakad-lakad muna ako. Hindi na ako nagvo-vlog kasi ang haggard ko na. So naglakad-lakad muna ako, ganyan-ganyan. Ang ganda pala ng neighborhood dito. Lalo na mamaya kung paggabi-gabi na, ayan, makikita mo diyan yung mga ilaw sa restaurant, tas yung mga tao. So yan, nabook ko lang din to sa Klook actually, ako nabook ko siya for 4,000 pesos, guys. Hindi ko alam kung pag binook nyo na, kung mas mura ba siya, kung mas mahal. Kasi may mga dates na nakita ko 3,500 lang, may mga dates naman na nakita ko 4,500, 4,800, ganun. So, really depends on the date, di ba? Kung the date and the season, siguro kung yung season na pupunta kayo dito, baka maraming turista, mataas yung demand, mas mahal din. But I think hindi siya super mahal for its location, no? Yung location ko is beachfront. Ang ganda. Guys, kung nakikita nyo lang yung nakikita ko, pakita ko lang sa inyo. Ayan, no? Di ba, beachfront. And then, may mga bundok-bundok pa pala dun. If pupunta kayo sa Busan, I highly recommend this hotel, MS Hotel. Yeah, you can book sa Klook and use my discount code Marvin sa Mako Klook para maka 5% off pa kayo, no? Ang chill lang, parang ayoko nga lumabas ng hotel, eh. Parang gusto ko lang mag-chill dito. Tapos nakatingin lang ako dyan. May kape na may free naman na coffee. Ay, hindi ko pa pala ako nag-room tour, no? Hindi pala ako nag-room tour, wait lang. Oh my gosh, hindi ko pala napindot. Nakakatawa, guys. Tawang-tawa ako. Nag-room tour ako, tapos para ang dami ko yung sinabi. Hindi ko pala napindot yung record. Okay, sige. Yung energy ko kanina, ang taas na ng energy ko eh. Sige, balik natin. Okay guys, so room tour. Nawala na ako sa momentum tuloy. Room tour tayo. Sige, simula tayo dito sa pintuan. Ayan yung pinto. Alam, medyo makalat yung ano ko. Ayan, yung mga luggage ko. Sorry guys. Tapos meron kang mirror. Meron ka ditong mirror. Annyeonghaseyo. You have your TV. Ayan, meron kang fridge, trash can, blower, ayan yung mga cotton buds, shaver, ganyan, coffee, and then may cabinet ka rin dito. Tingnan natin yung cabinet. Tara! Cabinet dito ba? Dito syempre, ito yung queen sized bed siguro ito, no? Queen sized bed, may telephone ka lang doon. Tapos dito, meron ka rin side table, and then, mga saksakan dyan. Ito yung panalo. Ito yung gusto ko, no? Kasi dyan, no? Merong patambayan si Mayor. Pwede kang umupo, kape-kape, tas overlooking view mo yung Hyundai Beach. No, kitang-kita mo yung mga tao nakatambay sa labas. Diba? Malawak din pala yung beachfront na. Hanggang doon yun. Tapos sa kabilang side naman is hanggang doon.
Hyundai Beach. No? Marami yung mga beach dito sa Busan, pero ito yung Hyundai Beach. Yung sikat na Hyundai Beach. Malapit din dito yung Hyundai Station, yung train station. Sakto, meron akong clock tour bukas. So, lalakarin ko lang yung meet up. Kasi nandyan lang yung meet up sa Hyundai Station. Kasi yung street na yan, maraming street food, lively during the night. Tapos, walking distance lang din kung sasakay kayo doon sa capsule train. Alam mo yung capsule yung umuuso dito sa Busan na parang capsule train na train ka ganyan, sasakay-sakay ka, walking distance lang din siya. Tapos, may mga napanood ba akong vlog na parang nilalakad lang nila somewhere dito tapos nakakapunta na sila sa mga magagandang spots. Ito try natin in the next few days. Maglalakad-lakad lang din ako dyan kung anong mga mapupuntahan natin. Tapos yung CR pala, hindi ko na ipakita, sorry. Ayan, so naligo na ako sa medyo basa na yung CR, guys. Ayan. Ay, meron pala silang pachinelas. Ayan, chinelas si MS. Ayan. Toilet and bowl. Ito, meron silang mga parang po Japan, yung may naguhugas ng iyong wet poo. Gusto ko pa naman yan. Tapos, ito yung sink. May free na toothpaste, sabon, ganyan. Meron lang din akong sarili kong toothpaste. And that's me. Hi, I'm the problem. It's me. Ayan, ito meron pang mga shampoo and conditioner. Of course, the shower. Let's go. Ayan, sinuot ko lang to para magmukhang social, no? Mabagay ba sa akin or para akong, syunga-syunga. Ayan, so today wala ako masyadong activity. Day 1 ko sa Busan, but gusto ko muna magpahinga ng konti kasi nakakapagod pala yung sunod-sunod yung tours, no? Kasi 3 weeks ako dito sa Korea, tapos sunod-sunod yung tours ko. Parang everyday may ginagawa ako. Nakakapagod pala kapag everyday din may ginagawa ako. So parang, ay, gusto ko lang mag-relax today. May sinulat ako na itinerary ko today, pero sabi ko, sige sa mga next days ko na lang siya gagawin. Kasi sayang din yung binayad dito sa hotel, diba? Dapat ma-ROI. Ma-ROI. So magstay tayo dito. I-feel natin yung moment. Ayan. Tingin-tingin tayo sa mga tao dyan. Tapos later siguro punta tayo sa beach and then kain-kain ka tayo dyan. Ay, gusto ko mag-jogging. Kasi dami natin nakain kanina dun sa seafood. Parang, nang nakain natin dun. So, kailangan ko mag-jogging para hindi man lang ako maging guilty sa ginawa ko sa life. Ang ganda lang talaga dito. Hyundai Beach. Ayan guys. Iniisip ko kung matutulog muna ako. Kahit idlip lang ako ng mga 1 or 2 hours. Kasi ang aga ng flight ko kanina, diba? Wala ko masyadong enough na tulog and energy. Yeah, maybe magpapahinga lang ako and then mamaya pagkagising ko labas tayo. Explore natin more pa yung area dito, ha? Yan guys. Another look at my hotel. MS Marvin Samako. So yun guys, nakatulog ako, kakagising ko lang. It's currently 8:30. So lumabas tayo. Marami pa rin namang tao kay ganitong oras dito sa Busan. So, ay, dami tao sa beach, oh. Makita ko sa inyo. Ayan, may mga grupo din na naglalakad. Ang dami. This is my hotel at night, MS Hotel. Naka-chinelas na lang ako guys. Gamit ko yung chinelas from the hotel. Ang ganda ng chinelas nila. Parang gusto kong iuwi. Kasi hindi naman siya yung parang disposable siya na chinelas pero matibay. Mag-chinelas lang ako para makatapak-tapak tayo dito sa beach nang wala ng sapatos. Ay, 10% na lang yung battery ko. Maganda to. Nakatulog kasi ako, hindi ko pala na-charge yung mga gadgets ko. Mom's Touch. Masarap yung burger, chicken burger nila dyan guys. Mom's Touch. Na-try namin yan ng mga friends ko sa Seoul. Na-try ko rin sa Bangkok actually. Ito na yung famous na street, tara daan tayo, tapos mag-beach tayo. Ayan, bukas na yung mga ilaw. Yan. Hala, ang daming tao dun. Anong meron? Tara. Meron yata mga performances doon. Check natin. Ayan no, ang daming tao dun. Na-intriga naman ako. Ayun guys, so yung kaninang umaga diba wala pa siyang ilaw, pero pag gabi, charan, it transforms into a very lively street, no? Ayan, marami ng ilaw. Tapos parang may nagpe-perform doon kasi nagkukumpulan yung mga tao. Ayan guys, ang lakas ng hangin din dito sa Busan. Anong bang weather? 23 degrees Celsius pero mahangin. So mas malamig siya kaysa sa 23 degrees. Ay, may mga nagpe-perform ng mga kabataan.
다시 다시 한번 나를 사랑해줘 내 맘속 작은 바람이 네가 되어 내려오면 희망이 우리를 부르니까 Say bye open forever. So yun guys, may mga nagpe-perform din pala sa street na to. Yung sa may Hyundai Beach lang. Cute. Malapit siya sa may street food. So dito nagpe-perform. Tapos dito. Alam nyo, parang gusto ko magpalit ng damit ko kasi nakachinelas lang ako. Kasi mga Korean kasi kahit gabi na, nakaporma pa din. Kahit gabi na, napormado pa rin sila. Naiyan naman ako sa suot ko, pero laban na to guys. Para ako nasa bahay lang. Ang dami rin palang tao. Kahit ano ngayon guys sa weekday, Tuesday. Ay, gusto ko yan. Hoto. Yung hotyok. Hotyok. Mahaba yung pila which means masarap siya. So pila tayo. Go. Are you on the line? Wala, hindi ako sure kung pwede ang credit card dito. Wala. May 3,000 naman ako. 2,500 yung hotyok. Pero sana pwedeng card kasi ayoko na mag-cash. Medyo okay ba lang yung itsura nung nasa likod ko. Ayoko lang na pagtanto. So excited by hotyok. So yun guys, mag-try tayo ng hotyok. Favorite ko yung hotyok eh. Saka mura lang kasi siya. Merong honey plus seed. Merong honey plus cheese, and then honey bee. Siguro mag-try tayo ng honey plus cheese. Ayan. Honey cheese. So, parang na-change my mind. Gusto pa ako pala ng honey bee kasi para mas maganda siya sa picture. Ito yung honey, and then cheese, seed hotyok. Kumain daw dito ito siya. Di ba very famous na actor? Sino nga ba ito guys? Korean actor. Kumain siya dito. Okay, so binubukan nila tapos nilalagyan nila ng seed and honey. Siguro nilalagyan sa basa. Ginamit ko lang yung card ko. Meron silang parang dito. So yun guys, pwede pa lang mag Visa card, GCash Visa card dito sa meron silang anong tawag sa ginagano na ng ATM, yung pinag-i-insertan. Basta ganun, may ganun sila. Dati nung ubusan ako ng cash, tapos hindi ako nag-street food dito kasi sabi ko, wala akong cash. Usually ang street food, di ba, naka-cash lang. Guys, dito pwedeng card, Visa card. Meron silang mga ganun. So, ang trinay ko is honey bee. Let's try natin. Ang usual na tinatry ko is honey seed, yung may seed. Ito para siyang totoong may honey. Ayan, mahuhulog kasi pag pinindot ko. Ayan, may totoong honey na. Kasi ito naman yung, ayun, ay yung pangalawa kong honey. Charot. Charot. Meron pa pangatlo guys. Ayan, dami. Marami din dito sa Busan guys. Kasi yung suot ko kasi. Tignan nyo yung suot ko guys. Di ba? Hindi mo lang nag-effort. Minsan alam nyo guys, kapag tumatanda na. Hindi ko sinasabing tumatanda na ako ha. Kapag tumatanda na kayo. Kapag tumatanda na kayo, minsan tinatamad ka na mag-effort na parang to look good, mag-outfit, ganun, which is not, I think somehow, which is not a good thing. Kasi hindi porket tumatanda ka na, dapat papakubayaan mo na yung sarili mo. Dapat parang kahit nagkakaedad ka na, you still have to look good. Tara magpapalit tuloy ako ng outfit. Kasi nagbigay ako sa inyo ng lesson, so dapat i-apply ko yun sa sarili ko. Ano, balik tayo sa hotel? Sorry. Wag na kasi pupunta rin naman tayo sa beachfront, di ba? Maglalakad-lakad tayo na nakachinelas. Okay na yan. Pero hindi siya nakaka-giving, may appeal. Pag dito ka, tapos makikita ka ng mga Korean, walang dating. Walang dating. Sila pa naman ma-effort eh. Sila to look good, di ba? So,
siguro mas nagugustuhan din nila yung mga tao. Nag-e-effort to look good. Yan. Cute lang, cute stores. Yan guys. So dito na yung end ng street food, no? Kasi yun yung Hyundai Beach. And if you know me, kapag nagta-travel ako, gusto ko, for example, ito yung famous na spot. Gusto ko lumalagpas pa ako doon sa mga hindi pinupuntahan ng tao. Kasi baka may mga nakikita tayong magaganda. Yan. Meron parang mga claw machines dito. Kung kayo yung mga mahilig sa mga claw machines. Tara, lakad-lakad pa tayo dito sa wala masyadong tao. Baka may mga magagandang areas din dito. Nakakatuwa guys, ang lamig na talaga. Pero 23 lang naman. Pero malamig na to sa atin pag mga Pilipino. Baka 23 degrees Celsius. Malamig na to, no? Naramdaman ko yung pag-transition from summer to parang pa-autumn na, no? Kasi pagdating ko sa Seoul, ang alinsangan, no? Humid niya. Humid, tapos kahit gabi maglalakad ka, medyo hindi naman mainit pag naglalakad ka sa gabi, okay naman kasi walang araw. Pero alam mong, pa rin, humid pa rin, no? Mainit-init pa rin. Pero ngayon dito sa Busan, parang perfect weather for t-shirt. Alam mo yun, parang magti-t-shirt ka tapos hindi ka pagpapawisan. Perfect weather, 20, 23. Ayan, no, nakakatuwa din sa mga areas nito kasi malawak, oh. Malawak yung kanilang walkway. Mas kita ka lang, oh, mas chill dito. Kung gusto mo lang ng katahimikan from the crowd, lakad-lakad ka dito, tingin-tingin ka lang sa mga structures ng Busan. Alam mo, excited ako about Busan kasi yung mga nakikilala ko sa pagta-travel ko ngayon, tapos tinatanong ko lagi, what's your favorite place in Korea? Ganun. Marami nagsasabi na Busan. Yung mga nakakasama ko sa hostel, pati yung mga ibang mga Pilipino na nakikilala ko, yung mga nakikilala kong traveler sa hostels, ganun. Lagi nilang sinasabi is Busan. Parang mas marami nagsasabi na Busan Busan is ang lakas ng motor, charing. Busan is their favorite place. So I'm excited to explore Busan kasi ako currently hindi ko siya favorite kasi nga hindi ko pa na-explore last time, no. Nakapunta na ako pero hindi ko naka-explore. So I'm excited na i-explore siya ngayon kung totoo ba na maraming magagandang pwedeng gawin dito sa Busan. Gusto ko talaga yung weather, guys. Yung malamig siya pero hindi siya yung uncomfortable na lamig. Tapos yung parang t-shirt perfect for t-shirt na weather. More local shops. Yung mga nakakasalubong ko, tinitignan nila ako. Hindi ko alam kung in a positive way or in a negative way na parang, ba't ganyan itsura? Ba't nakachinelas ka lang? Dito kasi sa Busan, kahit parang lalabas lang sila na nakaporma pa. Siguro kahit parang bibili lang sila ng parang toyo or convenience store, paporma pa sila, no? Para magja-jacket or magpapantalon pa. But that's fine. Sabi ko nga, dapat you have to be confident. Dapat hindi ka parang nagre-rely sa external validation ng tao. How they perceive you. For as long as kilala mo yung sarili mo and how you perceive yourself, you're good to go, di ba? You don't need to prove a lot to other people. Pero minsan, you also have to. Kasi paano kung kakajowa? Kung pangit yung itsura mo. Chicken mandu. Tsaka ang linis din, no? Ang katuwa, ang ganda ng Busan. Di ba? May mga ganyan lang sila. Mas malinis lang dito. So, more local restaurants. Shops. Ayan, shopping. Pero sarado na to. Nag-accept din sila ng Visa card and credit cards. Ay, wala palang pawiran dito, guys. Pwede kayong uminom dun sa may beach. Parang gusto kong bumili ng drinks, tapos tambay-tambay tayo dun sa beachfront, no? Para masarap maglakad-lakad dun sa may beach. Maganda rin yung Busan kasi nga, na-enjoy ko yung combination ng beach tsaka city. Sa mga lugar na pinupuntahan ko, like yung Danang, yung Pattaya. Gusto ko yung element ng beach, tapos may city. Kasi minsan, di ba, parang gusto mo lang maka-experience ng city, ganyan. Ilaw-ilaw. Tapos parang mamaya, gusto mo magpahinga sa beach, no? So, nagagawa mo siya both. Again, if magpupunta kayo sa Busan, you can stay here sa Hyundai area. No? Makute yung area. Guys, if I'm not mistaken, Busan is the second largest city in Korea, no, after Seoul. So, Seoul is the largest. Busan. Number 3, hulaan nyo. Anong number 3?
Incheon, yeah. Kasi na-research na namin to dati. Nagtingin kami. Incheon is the third. Akala ko, ang Incheon is Seoul. Incheon yung sa airport. Ano pala siya? Separate city. And number 4 is Daegu. Pupunta rin tayo sa Daegu, guys. Magto 2 nights ako sa Daegu. So, abangan din natin ang Daegu. I am enjoying my first day dito. Kasi wala akong ginawa. Nag-hotel lang ako, tapos nagkain-kain lang dito. Parang pahinga din talaga, pahinga day ko. Kasi pag sunod-sunod ka nagta-travel, tapos sunod-sunod yung may activity, minsan pag pagod ka na, hindi mo na masyadong ma-appreciate yung ganda ng lugar o yung activity kasi pagod ka. Kaya sabi ko, okay, today is my rest day. Kumbaga sa trabaho, rest day ko today. May sushi. Guys, may sushi. Conveyor belt sushi. Ayan o. Shucks, yung may mga umiikot-ikot. Magkano kaya to? Yan o, Sushi Nayu. Kung napanood niyo yung Japan vlog ko, gusto ko yung sushi kaso ang gastos ko na today, mukhang mahal din kasi ito eh. Ang gastos ko naman today kung kakain pa ako ng sushi. Kasi di ba kanina nagkumain tayo sa seafood platter, 2,000 pesos na yun guys. Kaya nga yung dinner ko ngayon, nahalata nyo ba nung nag-street food ako? Hotyok lang guys, hotyok lang yung kinain. Sana hindi nyo masyadong nahalata na, kunyari salita-salita lang ako, na hindi ako masyadong bumibili. Or kung nahalata nyo, I'm sorry. Kasi naka 2,000 ako kaninang lunch. so yung dinner ko, tinatry ko na magtipid yung dinner ko. Masarap sana yung sushi na pero mukhang mamahalin din. Ano lang tayo, gilid-gilid lang tayo today. Dapat meron na tayo magbalance eh. Pag nakakain ka na ng masarap sa lunch, sa dinner, medyo try mo naman na i-balance yung budget, no? Kasi kung lagi ka lang, deserve ko to. Te, wala ka nang next trip. O, wala ka nang budget for next trip. Puro ka deserve. Pwede ba kang lumabas, kuya? Ang ganda ng building na to. Parang naalala ko yung building sa may Ho Chi Minh, sa Vietnam, di ba? Yung nakilala ko yung Vietnamese guy na si Bortagay. Pinicturean niya ako sa parang building na ganito. Kasi na pala yung train station, guys. Train station. Meron lang inaayos sila dito kaya may nakaharang ngayon. Ito yata. Ayan o, may mga bago silang kinoconstruct guys. Mukhang lalagyan nila ng mga halaman-halaman to. Ayan o. So, ayan. Dyan yung train station. Ayan. Ang cute ng building na to. Nabi bar, mga bars, photo drink. Ayan. Photo drink. Tapos nandun yung mga nagpe-perform kanina. Ang hotel ko is nandun sa may beachfront. Andun yung beachfront guys, no? Naalala nyo pa? Pag nag-ride kayo dyan, nandyan, malapit lang yung hotel ko dyan. Tapos dito yung mga street food. Ayan, dyan yung street food. Pumasok tayo kanina, bumili tayo ng hotyok. Tapos naglakad-lakad ako doon kanina. Ganyan, explore ko lang doon. And now I'm back here sa parang main street. Ito yung famous na main street na. Korean style barbecue. Ayan, no? Parang ang sarap pag Korean style barbecue, no? Pero sa mga susunod na araw na lang tayo kung mag Korean style barbecue or kumain ng masarap kasi hindi pa natin deserve ngayon. Masyado na, dami estudyante. Anong meron? Feeling ko meron silang tour. May tour sila o mga Korean students. Ay, pak. Akin itong huli ha. Ayan, akin yung huli. Gwapo yung huli. Mano Mansion. Parang lakas maka Hongdae din, no? Medyo may pagka Hongdae din dito. Marami silang mga laruan. Ay, ang cute pala guys. Dito sa first floor is parang, ano ba yan? Photo booth. Second floor is parang game room. Game. Ay, cute eh. Parang Hongdae. Di ba sa Hongdae may area doon na parang building, tas puro laruan lang. Parang ayun yata ina-achieve din ng Busan. Tara, punta na tayo sa beach. Anong oras na ba? Baka mawala ng tao eh. 9:27 na guys, welcome to Busan Beach. Walang daming tao ha, kahit alas 9 na ngayon na 9:30 and it's a weekday ngayon, 9:30 PM. Ang dami pa rin tao. Ay, may doggo. Ayan guys, welcome to Busan. Picture na lang natin yung Busan. Wow, beach and city. Ganda ng Busan, no? And ito na yung hotel ko, beachfront lang. That's my hotel. Taran! Tapos ayan, dito na nga itong busy na street na yan.
Andyan yung mga nagpe-perform, yung mga street food ng Hyundai. Yan, marami mga kainan dyan, marami nangyayari. Ito yung mga katabi niyang buildings, yung mga pangmalakasan din. Ay, ito parang mamahalin din to. Grand Juson. Tsaka itong mga tatlong malalaking towers, no? And of course, this is the beach. Tara, lakad tayo dun. With my hotel slipper. Beach. Ayan, finally guys, makakatambay na tayo dito. Kasi yung last kong busan, ulan siya ng ulan noon. Tumapak naman ako dito, pero hindi ako nakatambay. Kasi ulan lang siya ng ulan. Pero ngayon, finally! Ay, meron din pala ditong ano. Hindi ko lang nakita. Ayan na, may screen din pala sila. Ang lakas maka Shinjuku. Or BGC? BGC. May hotel, may ano sila na screen. Makikita mo siya pag nasa beach ka pala, no? Amazing. Katabi lang siya ng hotel ko. Ay, sorry, I'm sorry. Minabangga ako. Guys, kasi naggaganan ako ganyan-ganyan. Tapos naglalakad-lakad ako. Tapos nabangga ko yung tao dito. I'm so sorry. Hindi, wala kasi sa akin yung camera na nandun yung camera. Tapos turo-turo ako ng screen ganyan. Tapos nabangga ko si kuya. Kuya, single ka ba or what? Kawawan naman si kuya. Pero hindi naman masakit yung pagkakabangga. Mas masakit pa rin yung mga ginawa ng ex mo sa'yo. So, wag ako. Charis. Charis. Alang, cute. Ganda diba, oh? Welcome to Busan at night. Ang cutie. Yung tugtog dito yung kasahan. You know that you like, boy. Pug, pak, pak. Kasahan, eh. You know that you like, boy. Tapos yung stepping mo pang tito, no? Hindi nakaka-Gen Z yun. Magtanggal nga tayo ng slipper. Para makapaglakad tayo barefooted. Ano ba yung tama? Makapaglakad tayo barefooted or makapaglakad tayo bare feet? Ha? Hindi ko rin alam. Pero para mas maganda pakinggan yung makapaglakad tayo barefooted, na? Asa baka malamig yung sand. Malamig. Tapos medyo pino din naman. Medyo pino din. Ayan, no? Pero yung sa mga Koreans, guys, sikat talaga sa kanila yung Cebu. Oo. So sa mga taga Cebu, shout out. Oo, bidang-bida nila yung Cebu, parang na-enjoy nila yung mga Kawasan Falls, yung mga canyoneering, yung mga whale shark, oslob, ganyan. Bidang-bida nila yung mga seafood daw sa Cebu. Especially yung mga taga Busan, no? Kasi meron yatang direct flight from Busan to Cebu. Tama ba? No, meron yatang direct flight na ganon. Busan to Cebu. Mahilig sila sa Cebu. Parang gusto ko tuloy i-explore ulit ang Cebu. Nakapag Cebu na ako pero hindi pa yata ako nag-vlog nun. Matagal na. Yung nagpunta ako sa mga canyoneering, mga Kawasan Falls. Hindi pa ako nakakapag-oslob yung whale shark. Ayan, sarap lang maglakad kasi ang lamig ng ang lamig ng sand. Malamig na pino. Di ba sa Boracay pino naman? Mas pino sa Boracay, ha? Sinasabi ko lang. Di ba mas pino sa Boracay, mas maganda yung sand sa Boracay. Pero dito kasi malamig yung sand nila. Parang, for example, bibili ka ng beer, tapos itatago mo sa sand nila, malamig pa rin. No? Parang malamig pa din. Ay, ito yung sign ng Hyundai. Mag-picture lang tayo, video lang tayo dito kasi wala pa akong video dito. Baka sabihin nyo, inedit ko lang. No, inedit ko lang ito, pero ano lang talaga to. Baka sabihin nyo kasi, edited lang naman yan, parang La Union lang yan. Guys, Hyundai, oh. Yun. De. Edited pa rin ba yan? Gigil nyo ako talaga. Hyundai Beach. Ay, ang saya. Saya magka-babe time dito ng babe. Guys, ngayon na nakaupo ako dito, tapos nakaharap ako sa city. Ngayon ko lang nakita, itong tatlong building na to, screen pala yung sa taas. Di ba ito yung tatlong famous na building sa may Hyundai Beach? Kung i-zoom mo sa taas, screen pala, oh. No, ang cute. Monitor pala yan. Ay, hindi naman siya monitor. Parang mayroon yatang ang tawag doon, yung parang projector. Alam niyo, ito yung tanong ko pa dati. For example, di ba may mga screen na mataas doon sa mga building? Paano nagagawa yun?
Ang una iniisip ko, meron bang projector na galing dito sa baba, tapos parang naka-projector sa, tapos ang layo, no? So, ano ba yun, yung parang, yung, yung building ginawa nilang monitor? Ko rin alam. May mga ganun akong question nga, minsan pag nakikita ko, paano nangyayari yung ganun? Kasi walang nakakasagot. Kasi yung experiences ko, hindi pa enough para masagot siya. So sa mga taong may experience sa paggawa ng ng ganyan, paano nagagawa yung parang may monitor siya sa taas, di ba ganun? Meron bang projector from dito sa baba na parang ipo-project siya doon? Or yung mismong ayan na building na yan, naka LED screen talaga yan. At kung naka LED screen, paano nila na ikabit? Ang dami kong mga, minsan ang dami kong mga questions sa buhay na parang, Marvin, wag mo na lang alamin kasi hindi naman, ano ba maapektuhan ba yung buhay mo pag nalaman mo? Sige, wag na lang sagutin guys. Kasi marami ng problema ang mundo. Ayoko nang dagdagan. Kung hindi lang naman tayo ganyan mag-post sa Hyundai Beach, wag na lang tayo mag-picture. Wag na lang tayo mag-picture kung hindi tayo ganit. Kung hindi lang guys, talunin niyo yung ano, grabe sila. Hindi pa rin sila tapos. Tumayo pa sila. Look. Kung hindi naman tayo ganyan ka-competitive, wag na lang tayo mag-picture. Basta, duse. Wow! Nakisigaw. Ang hirap na walang friends, no? Ang hirap na walang friends. Nakikisigaw ka na lang sa kasiyahan ng ibang magbabarkada. Nung sumigaw sila, napasigaw din ako. Parang natuwa ako for them. Kasi parang tuwang-tuwa sila. So, matuwa na lang tayo para sa let's clap while other peoples are mali na naman yung English ko. Clap when others are winning, so that if you also win, the others will also clap back. Ang saya talaga ng friendship nila. Gusto ko rin ng ganun. Ito yung sa likod ko, parang wala rin siya. Ito, mag-isa ka ba dyan? Pares kasi tayo dito eh. Saya tuloy sa likod ko. Sino kaya mag-isa dito? Maghanap nga tayo ng mga mag-isa, tapos magbuo tayo ng grupo dito. Parang The Solo Traveler Club of Busan. May mga solo nayak. Tigil ang competitive ng mga nagpapapicture dito. Ate, ang competitive ng mga nagpapapicture dito sa Hyundai Beach. Parang ayaw nila ng normal poses. May mga patayo-tayo pa sila, patalon-talon, may mga paangat-angat ng legs, no? Ang saya. Gulatin, may mga walang bilib sa'yo. Akala nyo, as a Filipino, di ako magpapatalo. Ilalaban ko yung bansa natin, guys. Tatayo ako doon at magpo-post tayo. 진짜 맛있게 가져. Kasama sa friend group nila, tapos bigla ka nakipost kasi wala kang kaibigan. Tingnan mo, competitive talaga ng mga nagpo-post dyan, no? Ayaw nila ng normal, or yung mga Korean, mga competitive talaga. Guys, tapos ang saya maglakad-lakad dito sa may beach kasi ang lawak ng kanilang daanan. Parang na to, highway. Parang highway na yung daanan nila for the beach na. Ayan. Ang highway guys is nandoon pa ha. Ayan, nandoon pa talaga yung totoong highway. Ayan, dyan sa labas. Dito is parang lakad-lakad ka lang. Kung gusto mo lang magmuni-muni. Or pwede rin mag-jogging pala, oh. Mag-jogging-jogging. May mga public restroom lang dyan. Oh, may restroom dito. Ay, marami din palang nagja-jogging. Sige, gayahin natin sila. Competitive. Pero yung jogging mo yung parang pang prinsesa. Charap. Naiyak ako mag-ano dito. Baka ma-judge ako ng mga tao. Ang image ko pa naman is very demure, very mindful, and very... Charap. Ayun. Ang perfect talaga ng weather today, guys. Hindi ako pinagpapawisan. Minsan lang to mangyari. As a taong pawisin, minsan lang to mangyari, guys. Ano ba? 23 degrees kasi nasa may dagat, so medyo may hangin. Loving it. Mahilig pa naman ako maglakad kapag ganito yung weather.
I don't mind walking kahit maglakad tayo ng 2 oras. No? Kaya maglakad kasi hindi mainit. So tinitignan ko lang yung kung nasan ako sa mapa. Ayan. Nandito ako sa parang may gilid ng beach, no? So kung lakarin ko pala to hanggang dun, paikot pala to ang layo beach siya. Saan ba tayo pupunta? Wala rin akong plano. Wala rin akong plano. Gusto ko lang maglakad-lakad, guys. Kasi again, that's the best way to explore the place, no? To walk talaga. Guys, naglakad-lakad na ako sa may beach. Ay, ang lakas pala ng tubig. So yun guys, I think I have to end my vlog ngayon. No? Naglalakad-lakad na lang naman ako dito sa beach. Maganda kasi ang lawak ng shore niya, oh. Ang lawak ng lalakaran mo. Tapos city lights, makikita mo. Yun guys, so tomorrow magkukulok tour tayo. Bibisitahin natin yung one of the mga famous na spots dito sa Busan. Yan, bibisitahin natin yung mga famous spots dito sa Busan. So maraming salamat guys sa pagsama sa akin dito. More Busan vlogs coming up next. Na marami tayong gagawin dito, mga activities na ito-try, mga places na i-visit at i-discover. So maraming salamat sa pagsama sa akin today. And I'll see you again on the next one. Bye-bye! It's dinner time. Our dinner is onigiri. Pag medyo nakukulangan ka sa lasa, tingin ka na lang dito. Oh, ang ganda ng view, no? Nababalansin niya. Kulang yung lasa. Oh, ang ganda ng view. Diba? Balance pa rin. But life is all about balance, no? And guys, maraming salamat and let's see you again on the next one. Bye-bye!